Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Live para sa mga friends ko sa Facebook, para doon naman sa mga followers ko ay siyempre Team Replay. At doon sa aking mga masugid na subscriber sa YouTube, Team Replay din po kayo. Pasensya na po, medyo na-late tayo ngayon kasi may mga inasikaso tayong mga usapin tungkol sa opisina, may mga deadlines tayong kailangan i-submit, may mga kailang forms tayong i-fill upan kasi ako nga po ay empleyado lamang. Hindi siyempre may mga boss din ako, may mga obligasyon din tayo kailangan nating tuparin, lalo na't kailan mong mag-submit ng certificate of service, may mga kailan kang i-submit at kailan kang komentan. So ngayon, hindi naman sa kayo ay secondary lang, pero siyempre uunahin ko muna yung trabaho. Ito trabaho ko rin 'to actually kasi ito'y bahagi din ng function ko sa UP, yung mag-educate, mag-popular education, yung ipaabot sa inyo kung ano yung mga, sapsalente ko bilang isang political scientist, you know. Pag-usapan natin ang nangyari, nung isang araw, nung Miyerkules, na kung saan sa pulong ng Committee on Justice ng House of Representatives ay ibinasura na ng tuluyan yung impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos, yung dalawa, yung De Jesus complaint at yung Masa et al. Complaint. Yung De Jesus complaint, ito po ay inendorso ni Representative Nisay at yun naman pong, ah, Masa et al. Complaint ay ito po ay inendorso ng Makabayan Black ni Representative Tino, Representative Ko at Representative Elago. Napaka-lopsided po nung boto. Talagang overwhelmingly, the two complaints were dismissed. Well, judged to be insufficient in substance. Matapos po itong ma-judge being sufficient in form, kasi 'di ba sa form naman pinag-uusapan ng laman, ah, verified ba yung complaint, meron bang sponsor na congressman, ang tukoy ba ay ang impeachable official. Nung sa substance na, dun na merong nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Nanood po ako ng hindi live, na pinanood ko ng replay at nakita ko po na iba't iba ang pananaw, at sa magkabilang kampo may mga argumento. Ngunit, from the very start kasi nung mabasa ko yung both complaints, ano, binasa ko pareho yun, eh. Although yung full document hindi ko nabasa, but yung main complaint nila at pareho ko pong sa simula pa lang na-expect ko na yun na ganun ang kalalabasan. It's not because majority of the members of the house are partisan allies. Objectively, even from an objective position, mahina kasi yung mga kaso. At saka malinaw naman ano ibig sabihin na ang ibig sabihin ng sufficient and substance. Ang ibig sabihin ng sufficient and substance, klaro na may ugnay mo yung, ginawa ng isang opisyal na impeachable sa isang impeachment offense. At hindi pa naman pinag-uusapan kung totoo yung aligasyon, Ang pinag-uusapan lang dito, meron bang impeachable offense na pwede mong iugnay sa impeachable official. As to whether it is, correct, as to whether the accusation is true or not is not the point. That is what, the point of Laila de Lima was constantly like that, although I personally disagree with some of her analysis. Kasi sa akin klaro na hindi porket nag-recite ka ng facts, nag-allege ka, yun ay substance na. Para sa akin, at ito'y paulit-ulit na sinasabi, kailangan may link mo talaga na yung pangulo na impeachable official ay siyang gumawa noon. Siya ang may responsibilidad doon sa aksyon na yun. At kung yun ay totoo man o hindi, malinaw na kapag may responsibilidad siya doon, meron siyang personal knowledge doon sa pangyayaring yun, ay siya ay malinaw na ano, na, ah na may substance, 'yan ang isang. Isa pa na personal knowledge din, kung hindi man walang may personal knowledge ang mga nagsampa ng complaint, kung wala man silang personal knowledge, at least ang kanilang mga inilagay na supporting documents ay authenticated, hindi sabi-sabi. So 'yun yung point.
Kasi may maraming nalilito, ano personal knowledge, ibig sabihin any citizen hindi puwedeng mag-complain kasi hindi naman niya alam yung ginagawa ng pangulo. Dalawang level kasi yung personal knowledge dito, that who you are accusing has personal knowledge over the thing that you are accusing him or her. That means he actively participated in the crime, or in the alleged act. Pangalawang personal knowledge, ito yung may or. Kasi yung personal knowledge, ito yung kung yung nagsampa ng kaso, in which case itong si De Jesus o kaya yung Mamasa et al., hindi mo naman puwedeng ma-expect na lahat ng nangyayari sa gobyerno alam nila. Eh, dapat meron silang i-submit na authenticated, verified na dokumento. Kaya dito bumagsak yung mga aligasyon, eh. Kasi for example, yung kay De Jesus, um sinasabi niya na ang Pangulong Marcos ay pinaaresta yung pag-surrender, pag-kidnap kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Eh, ang sabi ng mga miyembro ng House Justice Committee, maging si Laila de Lima, maging si maging si Chair Jokno, 'di ba, yung bumoto yan pabor dun sa second, impeachment complaint na sufficient and substance. Pero dun sa rekomendasyon yung complaint ni De Jesus, mukhang walang validity kasi unang-una, ah, yung meron tayong treaty sa Interpol. Tinutupad lang naman natin yung batas, yung aligasyon na kidnapping yon at impeachable official yon is something na hindi siya puwedeng maiugnay sa pangulo, kasi ang pangulo naman ay nagpatupad lang ng batas. At saka hindi naman siya talaga ang nag-order ni aresta, 'di ba? Ang nag-order ng arrest ay ang pulis dahil kino-comply lang nila yung ating kasunduan sa Interpol. So, yun lang at saka yung aligasyon na ang presidente ay drug addict, ano yung sinabmit na katibayan dun? Maniniwala ka lang dahil sabi-sabi alegasyon lang yun, hindi man yun recitation of fact, eh. Ang factual dun inakusahan ni Senadora Amy Marcos ang kanyang kapatid na drug addict. Pero as to whether nagkaroon ka ng factual statement na sinusuportahan ng written authenticated affidavit o medical certificate na si Pangulong Marcos ay drug addict, wala. So yun. Ngayon yung ibang mga issue tungkol dun sa corruption, ang mga lumabas din dun na mga usapin ay malinaw. For example, yung allowable yung allocable, malinaw naman ng DPWH man dito ang involved. Eh, ang tama naman yung sinasabi ng ibang mga congressman, kasi nga kung ang pagpalagay ng hindi alam nila Masa et al., wala silang personal knowledge. Pero meron ba silang pinakitang dokumento na nagtuturo na may personal knowledge ang pangulo dun? O meron bang hinahanapan ng meron bang directive, meron bang kasulatan, meron bang admissible order na pinirmahan ng pangulo na siya mismo ang nag-o-order sa DPWH na magkaroon ng BBM, yung allocable system? Walang maipakita. So, hindi yun masustansya. Pagdating naman doon sa unprogrammed appropriation, malinaw naman na bahagi na yan ng budget process, Congress ang gumagawa niyan, 'di ba? So, ang walang maipakitang kasulatan o katibayan na si Pangulong Marcos ay nakinabang do'n sa unprogrammed appropriation na hanggang sa ngayon nga ay hindi naman pa nahuhusgahan ng Korte Suprema na unconstitutional. So, ano ang krimen nangyari do'n? So, 'yun yung gusto kong ipaliwanag din. At ang ikatlo, yung dito sana medyo malakas, I agree na malakas itong yung mula kay Saldico, meron siyang testimony na mismong ang pangulo ang nagdirekta, 'di ba, kay na siya mismo ang nasa behind, yun ang aligasyon niya. Eh, kaso ang problema si Saldico ay wala dito at ang kanyang testimony ay nasa isang video na hindi na-authenticate. So, it is clear that under the rules, dapat kung wala ka man ng personal knowledge, dapat mag-present ka ng mga authenticated documents not based on hearsay. Paniniwalaan mo si Saldico, wala naman dito. Hindi naman natin na-authenticate yung video. So, klaro. Kung nag-authenticate sana siya, nagawa siya ng affidavit, binigay niya ito kahit wala siya dito, di sana enough yun to go to the substance. Eh, wala, eh. Anong ipapakita mo dun, news reporting, yung mga aligasyon sa social media. So, kaya nga ako naniniwala na talagang mahina from the very start, mahina yung dalawang kaso.
Ngayon hindi natin puwedeng sisihin ang binibintang ngayon ng mga ni Nisay, pati ni De Jesus, pati na Masa et al. At pati nitong mga Makabayan Black na parang ni-railroad yung proseso. Ako parang nagre-react ako dun kasi napanood ko yung mga hearings, hindi nire-railroad, pinagbigyan talaga ni Luistro ng pagkakataon ng bawat isa na magsasalita. Ngayon kung ang botohan man ay ayon sa ano yung nararamdaman ng mga tao, ang tanong, ay mali ba yun? Nakita ko ako mismong nag-a-agree dun sa majority. Wala akong nakikitang mali, wala akong nakikitang pang-aabuso. Tapos sasabihin ngayon ng mga congressman na like yung sumuport ng Makabayan Black, nag-abogado daw ang mga congressman kay Marcos. Eh, ang tanong sila, hindi ba sila nag-abogado laban kay Marcos? 'Di ba pare-pareho lang naman sila political animal, eh. So I cannot understand why Reneco and Representative Antonio Tino and Elago would have to come up with this ridiculous statement na parang nag-abogado yung mga congressman na bumoto pabor sa pag-junk ng complaint. Eh, sila nag-abogado din naman sila. In fact, ako nga sa akin kapag ikaw ang nag-endorso dapat nag-abstain ka na. Kasi nag-endorse ka na, eh. Endorsement means that, you have prejudged the case, hindi mo pa naririnig nag-prejudge ka na. Tapos sasama ka dun sa pagbotohan. Nandun yung tatlong nag-endorse, eh, pati si Nisay andun bumoto. I think it's but proper that if you have endorsed the complaint, you are there to be a resource person, but in terms of the voting hindi ka na dapat kasali, hindi ba? Ganon din si Laila de Lima dahil nang-endorse siya nitong complaint kay Sara Duterte, I will expect her to, uh, inhibit. Maybe she can explain, she can deliberate and debate, but during the voting, she should not be there and vote. Pero yun nga, anong tawag bakit natin sasabihin na railroad? I think the process itself is transparent. There is basis kasi nililinaw ko para madeklara na may sustansiya. Number one, yung inaakusahan mo na impeachable official, meron siyang direktang koneksyon doon sa act na kung saan hindi natin pag-uusapan kung ikaw ay totoo talagang pumatay ka o whatever. Pero ang pinag-uusapan dito na ikaw mismo ang nakita na gumawa nun. May ebidensya kang pinakita. Puwedeng ikaw yung may pagkakaalam o meron kang pinakitang authenticated dokumento. Eh, yun na nga kaya nga dun sa posisyon tungkol dun sa pagda-drug addict ni Pangulong Marcos, si Amy Marcos hindi naman siya nag-execute ng affidavit, 'di ba? Oh, 'di ba? Binase mo lang sa speech niya. So, it's a hearsay. At walang doktor na nagpapatunoy na addict si Pangulong so may mga gano'n kasi hindi pa naman hinuhusgahan kung guilty o innocent, tinitingnan lang may basehan ba yung complaint, okey? Hindi pa na may basehan para ituloy, kasi kung wala namang basehan wag nang ituloy. Kung sa piskal i-di-dismiss yan for lack of evidence, 'di ba, lack of supporting documents, 'di ba? So eto yung malinaw na kasi ang ganito dapat sana kung na-prove sana na may sustansiya, pupunta na ngayon sa stage na pasasagutin si Pangulong Marcos. At magkakaroon ng hearing ang komite. Ang point, hindi na pinadating dun kasi walang koneksyon na maipakita na yung act na ina-allege sa kanya ay siya ang gumawa at walang 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 maipakitang documentation. Walang personal knowledge yung mga nag-complaint, okey? So, yun yung point dito. Kasi kung hindi naman sila wala naman silang personal knowledge, at least magpakita sila ng documentation na so yung kay Saldico andun siya pero yung kanya naman video hindi naman yun authenticated, di natin alam, 'di ba? So yun yung point. So, sumasang-ayon po ako dun sa desisyon, at hindi ako sumasang-ayon na yun ay railroad at talaga namang political ang prosesong ito. So ngayon ang sinasabi nila, saan nagpatutungo 'to sa Lunes, pagbobotohan na naman ng committee yung report mismo and I doubt whether something radical will change it. I think the report will be voted by the same majority that voted for dismissal of the complaint, and then it goes to the plenary, and I don't think the plenary will reverse. In order for the vote for the report to be reversed, it requires 1/3 of the entire body. I don't think it will reach that. They could probably get some vote, but I don't think they will get the 1/3. And then may nagbabanta si Erice, nagsalita na baka makarating sila sa Korte Suprema.
At gano'n din si Colmenares, isa sa mga complainant sa second complaint na baka sila ay pumunta sa Supreme Court. Eh, nakakatawa naman sila kasi tingnan mo na lang si Colmenares at pati si Erice, 'di ba sila sa reklamo yung sa kaso ni Sara Duterte, nagalit sila na nag-overreach ang judiciary, may judicial overreach. Pero dito ngayon tatakbo sila para magpasaklolo sa Korte Suprema. At ito sa isang issue na internal lang sa House. Kasi ito yung paliwanag ko 'no, doon sa kaso ni Sara Duterte, puwede pang makialam ang Korte Suprema kasi usapin ng timetable, eh. Usapin din nakalagay kasi sa Constitution isang complaint lang ang puwede mong isampa sa isang taon. 'Yun ay nasa saligang batas, bawal 'yun. So, puwedeng pumasok do'n ang Korte Suprema. Eh, dito sa kaso ni Pangulong Marcos ang ke-questionin yung mismong dismissal, eh, hindi wala namang nakalagay sa konstitusyon na procedure, eh. It is that in the jurisdiction of the House to find or not find a complaint sufficient in form and substance. Wala naman nakalagay sa saligang batas yung ano, it's purely a political process that is in the province or in the jurisdiction of the House. So I don't think papanghimasukan ito ng, Supreme Court at kung manghimasok naman sila, isang usapin na naman yan pagdidebatehan. Pero yun ang nakakatawa dito kasi si Erice at yung left, yung militant left, yung Makabayan Black, sila yung isa sa mga nagreklamo, mariing tumutol at nakita na may problema yung panghihimasok ng Korte Suprema dito sa usapin kay Sara Duterte. Tapos yung sila yung tatakbo at magpapasaklolo dahil si Pangulong Marcos naman yun ang sangkot. Where is the consistency there, guys? It will reveal that you are the ones or so partisan. Di ba? Yun ang lalabas doon. Oh, 'di ba? Masyado niyo naman pinapartisan ng inyong ano, ba't niyo na lang tanggapin ang role, 'di ba? Tatakbo agad sa Korte Suprema, pero nung si Duterte ang pinalburan ng Korte Suprema, sabi masyadong nag-o-overreach ang Korte Suprema, 'di ba? So anyway, abangan natin kasi ang susunod ka ba natin nito, I don't think that there will be a reversal. I don't think there will be something dramatic. Well, of course, we will still hear the speeches of those who are opposed. They might get some more members, but I don't think they will get the one-third necessary to reverse the ruling of the Justice Committee. At congratulate ko si Jervin Luistro. Representative Luistro, ang galing ng iyong pagpapatakbo ng komite. Patas, lahat pinagbigyan. Sige na. Sana po nakapagturo ko sa iyong kaisipan na pilos ko mga puso at napabagong mga sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa ng Lasal, teach mind, thoughts, heart, and transformance. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng You Serve the People. Weekend po bukas, wala po tayong usapang politika. Sa Lunes na lang ulit tayo magkwentuhan. Ingat po tayo lagi, lalo na doon sa mga dadaanan ng bagyo. Sa Visayas at Mindanao, mag-ingat po tayo kay Basyang. Meron na pong mga nasa lanta, meron na pong mga binaha sa Iligan. Mag-ingat po tayo. Ingat, ingat, ingat. At po lagi, siya. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, ani mo lasal, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasaan man kayo naroon sa mundo. Bye for now. See you Monday.